Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Philemon chapter 1 verse 6. Idinadalangin ko ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. A better version of you, meron ba? Alam niyo po, ang Biblia po ay nangangako na tayo babaguhin po ng Panginoon at hindi pa natin nakikita talaga kung ano po yung kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. In fact, ipinapanalangin ni Apostle Paul si Philemon na madiskubre niya yung kabutihang dulot ng pakikipag-isa niya kay Kristo Jesus. Sa English Bible po, ang sabi diyan, every good thing that is ours in Christ Jesus. Kaya sa Bible po makikita niyo po, yung transformation po natin nagaganap po yan from glory to glory. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at ang kaluwalhatian yan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Hindi po ba magandang balita yon na tayo'y binabago ng Panginoon from glory to glory? So meron pang better version of you. Hindi mo pa nakikita yung kapatid pero mag-i-improve ka pa sa buhay na ito. Kaya lang po dapat may mga ilang bagay tayong i-consider. Tayo po bilang mga Christian dapat po conscious tayo sa ating paglago. Matuto tayong na lumalago sa ating pananampalataya habang tayo po ay na-expose sa glory ng Panginoon. Ibig sabihin, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, umaattend ng church, na-expose sa mga gawain ng Panginoon, dapat daw po natatransform tayo from glory to glory. Yung po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At alam niyo po, hindi magandang mapakinggan yung sinasabi ng iba na ikaw ay parang tumatanda na walang pinagkatandaan. Alam niyo po, kadalasan po naririnig natin yan doon sa mga taong nagkakaedad na. Lalo't higit na kung tayo po ay tumatagal sa Panginoon na parang walang pinagkatandaan. Kaya mahalaga po, we must age with wisdom. Kasi po kasama sa ating pagtanda, dapat po dumudunong po tayo sa buhay dahil taglay natin sa ating buhay yung karunungan ng ating Panginoon. At alam niyo po, sabi sa Kawikaan, Proverbs 20 verse 29, karangalan ng kabataan ng kanyang kalakasan, ang putong ng katandaan, buhok na panay uban. So, yung mga kabataan, pwede nang ipagmalaki yung kanilang kalakasan. Pero habang tumatanda daw po ang isang tao, dapat daw po dumudunong tayo. Ano po yung pong simbolo ng ating buhok na puno ng uban. Kaya sabi po sa Job chapter 12 verse 12, ang matatanda ay may taglay na karunungan. Pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. So dapat po habang tumatanda po tayo, dumudunong tayo at nagkakaroon tayo ng mga lessons sa ating pong mga naranasan sa buhay. Ano po? Para sa akin po mahalaga na hanapin natin yung mga tamang experiences sa buhay. Ano po? Huwag tayong magsayang ng panahon sa mga maling gawain o maling bagay. Ano po? Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 16, samantalahin ninyo sa bawat pagkakataon ang makagawa ng mabuti. Ipaalala po ng Biblia yan. Dapat po habang tumatanda tayo, sinasamantala natin yung pagkakataon na makagawa ng mabuti. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 3, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi marami na po tayong nasayang na panahon noon na ginamit natin sa maling pag-uugali, maling gawain. At kaya alam nyo po, sa Biblia, dapat po hanapin natin yung mga meaningful experiences. Tayo po ang pipili niyan Hindi naman yung ibang tao ang pipili niyan para sa atin. Tayo po ang magdidesisyon kung ano yung gusto nating maging outcome ng ating buhay. Kaya seek meaningful experiences. Matuto tayo sa mga leksyon. Hindi yung lagi tayong nasasaktan bago natututo. Kailangan po alamin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos para maiwas po tayo sa mga pagkakamali. At
Huwag na tayong mag-aksaya pa ng panahon doon sa mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hindi. Yung mga maling gawain, yun yung tinutukoy po dito sa 1 Peter chapter 4, verse 3. At higit sa lahat, take advantage of your youth in fulfilling your destiny. Ito mahalaga eh. Hanggat maaga, ma-fulfill mo yung destiny na itinalaga ng Diyos sa buhay mo. Sabi sa Ecclesiastes or Aklat ng Mga Ngaral chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Kaya kung maaga pa lang, madiskubre mo na yung destiny mo kapatid, mabago ang buhay mo, mag-improve ka, yan ang better version mo sa mundong ito. At higit sa lahat, katulad ni Philemon, ay magiging maganda yung patotoo mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. So tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Naunawaan namin na meron pa palang better version ng aming sarili. At ikaw po ang kumikilos sa aming buhay. Mahalaga lamang habang lumago kami ng may wisdom. Habang tumatanda kami nagkakaedad, hanapin namin yung mga mabubuting experiences sa buhay at samantalahin namin yung panahon ng kabataan na kung saan malakas pa kami, maganap namin ang iyong kalooban. Salamat Panginoon, pinupuri ka namin, yan ang aming panalangin in Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.